Ating alamin ang mga guidelines na kailangan po isaalang-alang ngayong pinapayagan na ang pagbabalik ng face-to-face classes sa mga higher educational institutions dahil sa mas maluwag na protocols at bigyang kalinawan ang issue sa suspension ng scholarships po sa HEIs. Kasama po natin si Chairman Prospero De Vera ng Commission on Higher Education. Magandang umaga po, Chair. Chair, opo. Naka-mute po yata tayo, Chair. Can you hear me? Naka-mute po yata. Yan, opo. Okay na, magandang umaga, Rocky. Magandang umaga sa iyo lahat ng nagpakinig at nanonood sa ating programa. Opo. Chair, ano po yung dapat talagang malaman ng publiko hinggil dito sa pagbabalik ng face-to-face classes? Ano po yung guidelines na dapat i-observe ng mga higher education institutions? Kailan po sisimulan ito daw pong face-to-face classes under Alert Level 1? Actually, lagpas 300 na ang mga universities ngayon na nag-face-to-face, no? Kasi naglabas na tayo ng guidelines last year para sa Alert Level 2 at Alert Level 3. So more than 1,000 degree programs ngayon ang nag-face-to-face na. Ang pagbabago pagdating ng Alert Level 1 ay tataas yung maximum capacity ng facilities. Mula 70% to 100% capacity ng facility. Ibig sabihin, mawawala na yung distancing ng mga upuan sa loob ng classroom, sa gymnasium, halimbawa, sa mga laboratories, etc. Other than that, pareho pa rin yung ating guidelines. Kailangan bakunado ang mga estudyante at mga faculty. Ikalawa, yung mga estudyante ay kailangang merong PhilHealth, merong health coverage, at syempre meron pa ring health standards, no? Yung pagsuot ng mask, paghugas ng kamay, yung ventilation sa loob ng kwarto at kailangan okay. Yun ang mga pagbabago sa ating guidelines sa Alert Level 1. Opo. Nabanggit niyo po kanina talagang kailangan bakunado yung mga estudyante. So, Chair, mandatory po itong pagbabakuna. Kailangan bakunado po yung mga papasok sa paaralan. Oo, yung mga hindi bakunado, pwede silang magpatuloy mag-aral sa pamamagitan ng online classes. No? Kasi ang policy ng CHED sa lahat ng higher education institutions ay flexible learning policy pa rin. Ibig sabihin, yung pamantasan ang magde-decide kung ano ang tamang mix ng face-to-face, online at offline. So yan ang kanilang option. Pwede silang mag-full face-to-face, pwede mag-full online, pwede ding maging online plus face-to-face, offline plus face-to-face. Depende doon sa pangangailangan sa kanilang pamantasan at siyempre, yun din kakayanan ng mga estudyante at mga faculty. Opo. May tanong lang po sa inyo, ating kasama sa media, si Laila Salaverria na Inquirer. Pwede po ba daw elaborate ano po yung benefit na nakikita ng CHED sa pag-allow ng 100% classroom capacity? Ang benefit na pagka 100% na ay hindi mo na masyadong pinoproblema yung kung ilan ang iyong pababalikin na pwedeng mag face-to-face classes. Kasi noon, nung Alert Level 3, dahil 30% lamang, siyempre pinoproblema ng mga pamantasan yung pagsalit-salit ng mga estudyante kung kailan sila papasok, kailan sila mag-online, o kailan mag-offline. Ngayon mas madali nang i-arrange at ayusin ang mga klase. Halimbawa, yung mga ibang pamantasan ng kanilang desisyon, halimbawa, isang linggo, 50% ng mga estudyante papasok, and then yung next week nila ay offline or asynchronous, online, and then sa susunod na linggo, yung kabilang 50% naman ang papapasukin. So, mas kaya nilang i-manage yung facility pagka wala ng restriction sa capacity.
Opo. Nabanggit nyo na nga po kanina yung mga conditions and qualifications para sa pagsisimula ng face-to-face. Pero ang tanong po, paano daw po makakasiguro talagang ligtas itong mga estudyante na mag-face-to-face classes? Paano po yung gagawing monitoring dito ng CHED? Merong lahat ng mga schools na magfe-face-to-face ay meron silang gagawing self-assessment. Meron silang checklist kung ano yung mga kailangang meron sa kanilang eskwelahan. Halimbawa, kailangang merong clinic o merong doktor o nurse na nandoon para kung merong mag-exhibit ng symptoms ay matitignan at maipapadala, mapapatest. Halimbawa, meron dapat silang crisis committee sa kanilang eskwelahan para kung merong outbreak, madaling magdesisyon yung pamantasan. Itong self-assessment na ito ay mula last year pa natin ginagawa sa mga eskwelahan, no? At chine-check yung mga eskwelahan at sila ay nagre-report sa CHED kung merong mga problemang nakikita. Sila din ay nagko-coordinate sa kanilang local government kung ano yung mga patakaran sa local level, no? Based naman sa experience natin mula January of 2021 halimbawa, do sa mga naunang nag-face-to-face noon, at mas konti pa yung nag-face-to-face dahil ang capacity noon ay mas kaunti, less than 1% ang nagkasakit ng mga bata at mga estudyante. So pagka sinunod yung mga guidelines, nakakasiguro tayo na ligtas ang mga estudyante at ang mga faculty members. Opo. Chair, isunod ko na po yung tanong na ating kasamahan sa media mula po kay Mads Recio ng GMA News. Lahat po ba ng state universities and colleges ay babalik na sa face-to-face? Ilan po yung total number ng SUC na babalik sa face-to-face? How about private and Catholic schools? Sa ngayon, kaunti pa lang, 313 na universities pa lang ang nagfe-face-to-face, no? Ang marami kasi sa kanila, dahil biglang nag-spike yung cases nung January, kung matatandaan natin, nag-alert level 3 pa tayo nung January. Ang marami sa kanila ay nagsimula ng online nung January at sa mga susunod na buwan ay saka sila magfe-face-to-face. So inayos nila yung kanilang curriculum or syllabus na pwedeng naka-online muna tapos magfe-face-to-face sila. Ang mas maraming mga eskwelahan ay magfe-face-to-face next school year. Yun ang kanilang desisyon base sa consultation sa mga faculty at mga estudyante nila. So makikita nating unti-unting dadami yan at talagang magiging mas marami pagbukas ng first semester ng school year 2022-2023. No? Sinasabihan din natin ang ating mga pamantasan na kung sila ay kailangan nila ng technical assistance do sa pag-ayos ng kanilang facility, sila ay pwedeng lumapit sa kanilang local government dahil meron tayong mga city, municipal at provincial health office. May kakayanan yung mga yan na inspekin yung facility at tignan kung ligtas. Pwede din sila magpunta sa CHED Regional Office at pwede din humingi ng assistance sa CHED Central Office. So ginagabayan natin yung mga pamantasan para ayusin yung kanilang facilities para ligtas para sa face-to-face. No? Pero hindi na po kailangan ng authorization or inspection galing sa CHED. Pwede na pong magbukas ng self-opening. Basta tignan yung guidelines, yung listahan at mag-comply doon at magkonsulta din sa kanilang local government dahil hindi pa naman lahat ng lugar sa Pilipinas ay alert level 1, meron pang ibang alert level 2. So baka may ibang guidelines yung local government. Opo. Sunod pong tanong ni Mads Recio, may nakalatag po bang guidelines paano ipatutupad naman itong physical activities, for example daw po sa PE classes? Meron na, inisyo na natin yan. November of last year pa naka-issue yung guidelines sa paggawa ng PE classes, yung mga sports activities. Last year pa natin inisyo yung guidelines niyan. Ang magiging iba lang, pagpunta mo ng alert level 1, ay mas malaki yung capacity ng pwedeng papasukin. Halimbawa, manood ng mga basketball games. Dati restricted yung papasok, ngayon pwede nang mas marami. Pero Rocky, ang kailangan nating i-emphasize dito, no, na ang decision sa capacity
ay nandoon pa rin sa pamantasan. Ibig sabihin, kahit na 100% ang allowed na capacity, kung sa palagay ng pamantasan ay mas maganda yung sistema na mas konti ang papapasukin at gagawing salit-salit ang klase, pinapaubaya natin yan sa mga pamantasan na sila ang gagawa nito. No? Dahil sila ang nakakaalam doon sa kalagayan sa kanilang mga lugar. Opo, Chair, may tanong po si Ina Hernando ng Manila Bulletin. Will there be an age limit daw po for students who will be allowed to attend face-to-face classes? Wala po, dahil lahat ng freshman ngayon ay 18 years old and above na dahil sa K-12. Ibig sabihin, lahat ng ating mga estudyante ay essentially adults na sila. So, lahat sila ay dapat kasama na sa general population na nabakunahan. Kaya walang age restriction sa ating mga estudyante na papasok. Opo. Maari po ba naming hingin ang inyong panig kaugnay po sa pagsuspinde ng pagbibigay ng mga scholarship sa mga freshmen this school year? Ano po ba yung rason dito, Chair? Naku, buti tinanong mo yan, Draki, kasi medyo naguluhan yung pagkakalabas ng balita. No? Ang hindi lang po napondohan o kulang ang pondo na scholarship ng CHED ay yung tinatawag na merit scholarship. Ito yung scholarship na binibigay based on grades. Marami pong scholarship ang CHED. Halimbawa, yung tertiary education subsidy, yung tulong-dunong under RA 10931, hindi po apektado yan. Yan po ay merong pondo. Yung ating scholarship para sa doktor, para sa bayan, may pondo po yan. Yung scholarship natin para sa anak ng mga sugar workers, may pondo yan. Ang kinulang po ng pondo, nung binigay yung budget sa CHED, ay yung merit scholarship. Ito po ay scholarship na ina-applyan ng mga estudyante based on grades. Pataasan po sila ng grade para sa mga priority programs. Kulang po kasi yung pondong na ibigay sa CHED, kaya ang kaya lang namin pondohan ay yung continuing scholars. Sinuspindi po natin na tumanggap ng mga bagong application sa CHED Merit Scholarship dahil kulang po ang pondo. Yun lang po ang apektado. Ang apektado dyan ay mga 5,000 slots for scholarships. Maliit po yan na compared sa pangkabuang financial assistance program ng CHED dahil sa tulong-dunong po ay lagpas 200,000 ang ating tulong-dunong scholars. Ang ating tertiary education subsidy o TES ay 500,000 scholars po ang covered niyan. No? So hindi po apektado yan. So wag po kayong mag-alala para sa ating mga TES at tulong-dunong beneficiaries. May pondo ho, kompleto ang pondo ng TES at saka tulong-dunong under free higher education law. Ang naapektuhan lang ho ay yung merit scholarship. Opo. Pero itong naapektuhang merit scholarship, meron po ba tayong tugon or maaring tulong para sa mga naapektuhan na ito, Chair? Pwede silang mag-apply doon sa ibang scholarship. Halimbawa, kung sila ay galing sa mga pamilya ng 4Ps, pwede silang mag-apply doon sa tertiary education subsidy under free higher ed. Pwede din sila mag-apply sa regional office sa ating tulong-dunong programs. Yung iba pong scholarship ay bukas din naman sa kanila. Ang kinaiba lang, Yusek Rocky, nitong merit scholarship ay grade-based ito. Hindi ito financial need-based, kundi grade-based. Yan lang ang hindi natin mapopondohan yung new scholars. Yung continuing merit scholars ay meron pong pondo. So pwede sila mag-apply do sa ibang scholarship programs. Okay. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at pagbibigay impormasyon. CHED Chairman Prospero De Vera, ingat po kayo, Chair.